ng mga demonyo. Yun ang gagamitin sa pagtalingkod. Arang demonyo. Anong dalawa? Sa arang demonyo ay marami yan. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa, ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati. Dalawa binanggit ni Apostol Pablo. Pagbabawal ang pag-aasawa, pagbabawal ang pagkain ng lamang kati o karne. Hindi tayo magbibintang. Sino gumawa niyan? Sino? Cardinal Gibbons ang sasagot. Pananampalataya ng maninuno. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinahan. Sino nagbawal ng pag-asawa? Iglesia Katolika. Sino pinagbawalan? Pare. Kaya pare hindi nag-asawa. Sa iyo nagbawal ng pagkain ng karne. Sino ho naman? Dalawang utos, ipinag-utos ng Santa Iglesia, Iglesia Katolika, sa atin na mag-ayuno, huwag kumain ng anuman lamang kape o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Sino nagbawal ng pagkain ng karne? Na ito isa rin araw ng demonyo. Iglesia Katolika rin. Paano matututunan mo yan? Kaya nakasulat sa Biblia, yan ninahin naman sila. Pag yan ay tinutulan nila, nilalabanan nila pari nila. Nilalabanan pa nila Biblia. Mga magulang. Ngayon, siguro, sasabihin nyo, bakit naman ho? Meron ba kayong mababasa sa Biblia namin? Talagang may pagtalikod. Ito, bagong tipong Katoliko, dito sa footnote, ikalawang Tesalonica, pahina 620. Pero, ang araw ng Panginoon ay di darating. Ang mga salitang ito, isiningit upang pangusap na sa orihinal ay pinultasan o ellipsis bagay sa parusya, dapat na mauna ang isang malaking pagtalikod. Kung gano'n, Biblia nila, aminado, may malaking pagtalikod sa relihiyon, sa pananampalataya. Bakit sasabihin lang ako tinatalikod? Malaking pagtalikod! Pare ang sabi ho, si Juan Trinidad. Bakit? Ang pare nito sumasakay sa Biblia. Pag ito tinutulan ng aking kaharap, lumalaban ito sa pare! Lumalaban pa rin sa Panginoon Diyos at sa Biblia. Ngayon, natalikod ng Iglesia. Ibig ba sabihin na natiling walang Iglesia tunay na kay Kristo pagkatapos ng pagtalikod? Wala na ba? Hindi ba nagtator ang Diyos sa kanyang anak sa magitan ng hula ng Iglesia? Pero, Jesus says ng 1, meron akong ibang mga tupa. Hindi sa kulungan ito, sila'y kailangan din naman dalhin ko. Kristo rin ang magdadala. Sila'y kailangan din naman dalhin ko. Kalandirin ang aking tinig. Sila'y maging isang kawan, magkakaroon ng isang pasto. Nanatili bang walang iglesia tunay na kay Kristo? Pagkatapos may talikod, ang iglesia ang itinatag niya ng unang siglo sa Jerusalem. Hindi ho. Dahil ng matatalikod yun, may reserva na siya. Sinabi niya, may tao na siya. Meron pa ako. Pawalan ko. Matatalikod yan. Pero meron pa ako. Hindi. Hindi sa kulungan ito. Sa makatwid ng panahon noon, unang siglo, may nakakulong na. May kaanib na. Pero, sino-sino yun? 9:24 muna ng Roma, ito sabi, ito po, maging sa atin, na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula
sa mga hintil. Sino-sino po ang natawag na noon? Mga Hudyo sa mga hintil. Kabilang na yun, unang siglo, nasa kulungan na. Pero maliwanag ang sabi ng Panginoon, meron pa ang iba. Meron pa ako, hindi sa kulungan ito. Para maliwanag yan, ito, the easy to read New Testament, 10:16 of John. Ito sabi, I have other sheep too. They are not in this flock here. Ano ba? They are not in this flock here. Doon sa panahon na, doon din sa lugar na yun. Eh ano, meron pa raw siyang ibang awan. Pero hindi doon. I must lead them also. They will listen to my voice. In the future, there will be one flock, one shepherd. Ang liwanag, in the future, wala nang may sasagot yan. Hingarang agad eh. In the future, sa harapin pa yun. Eh yung mga hintil, aba natawag na yun. Nang unang siglo. Yung mga Hudyo, 144,000, natawag na rin po. Eh ito, hindi pa. Pagkat hindi sa kulungan yun, at hindi lamang yun. Sabi, in the future ito, in the future, sa mga tuwid ang panahon yun, unang siglo yun, ang Kristo meron ng mga tupa, ang mga hindi naroon na rin, pero in the future, meron pa ako. At tawagin din yun. Ako rin na magdadala noon. Akin din yun. Deliver my voice. Tinig din Jesus ang pakikinggan. Kaya mga magulang, saan naroon yun? Bakit wala pa nun? So, 2:39 gawa. Sapagkat sa inyong mga apo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. Bakit wala yun sa kulungan ng unang siglo? Anong dahilan? Bakit hindi sa kulungan noon? Eh, hindi pa natatawag eh. Nasa malayo kasi. Nasa malayo. Anong katunayang nasa malayo? Hindi lamang lugar, kundi panahon. Ito, Genesis Translations, 2:39, as for the apostles, by Rio, for it is to you and your children that this great message comes, and to all that are afar off, as well as to all those far away, and to all those in distant times and places. Distant times and places. Malayong dako, malayo pa rin ang panahon. Tama. Malayo! Malayo doon sa Jerusalem. Aling malayo yan? 43:5. Ito ho, Biblia Katoliko. Ito sabi, 43:6. Sasabihin ko sa mga bansa sa Hilaga, na huwag kayong mahadlangan, huwag kang matatakot, ako'y kasama mo mula sa tulong silangan hanggang sa kanluran, titipunin ko kayo. Tulong silangan! Tama! Distant! Talagang tulong eh. Eh sa ibang sabi, malayong silangan. Aling malayong silangan? Paano pinagdudugtong nyo? Hindi. Magkakabit, pinaghiwalay lang nyo. 43:5 po pa. From the far east, I will bring your offspring, and from the far west, I will gather you.